Today, meron akong share sa inyo magandang project kung saan this coming December 2 na ang Node sale nila. Sa mga hindi nakakalam ko ano yung Node, bigyan ko yun ng example. Alam mo yung mga cloud, di ba? Cloud backup, di ba? Yung mga cloud server. Usually, si Google may-ari niyan, si Microsoft, si Amazon. Pero ang problema kasi dyan, si Amazon mismo centralized. Iisa lang nagmamay-ari nung server. Yung cloud server na yan. So, ang purpose ng mga nodes or at least sa project na to, sa tutukoy kong project mamaya, is para ma-decentralize. No? Hindi lang nasa isang authority yung isang cloud server. Dini-decentralize niya. So, pag bumili ka ng node, party ka doon sa nagko-contribute para doon sa server na yon. So, ang tawag sa project na to is Impossible Cloud Network or ICN protocol. So, share ko sa inyo yung project details and yung details ng node sale nila kung paano ka makakapag-participate. And bibigyan kita ng isang bullish sign dito sa project na to based doon sa history, no? Mapapansin mo lahat ng mga past projects ng isang project na to kung saan nag-i-invest sila sa mga project, nag-invest sila dito sa ICN, maganda ang outcome ng mga past projects na in-invest nila. Papakita ko sa inyo din mamaya. So right now, i-introduce ko muna sa inyo yung project details niya sa website nila. Alright, so this is Impossible Cloud Network. So pinaka-best comparison for ICN is yung Amazon Web Service. So si Amazon Web Service, sa mga nila, is a cloud computing service. So nandun yung server nila, cloud, analytics, database, lahat-lahat nandun, no, nasa cloud server nila. So gusto nila maging ganun din para maging Amazon Web Service for crypto or for Web3. Kasi I'm sure kung isa ka sa mga beginners yan, hindi kahit i-explain ko tong mga customer service providers, SLA, Oracle nodes, hindi mo din masyadong magigets yan kasi that's a little bit complicated na. Kaya nga binibigay ko sa inyo yung layman's term is para kang gusto nilang i-decentralize yung parang Amazon Web Service. Yun ang purpose ng mga nodes or purpose ng project na to. I think imbes na basahin mo tong na mga nasa website na kung saan di mo masyadong maintindihan, mas maganda siguro i-Google search mo yung Amazon Web Service. Ano ba pinoprovide ng Amazon Service? Kasi kung ano naman pinoprovide yun, ito din yung pinoprovide ng Impossible Cloud Network. Ang difference lang is syempre nasa Web 3 sila, hindi sila nasa Web 2. So ito yung mga partners nila, may mga bigatin tayo, Impossible Finance, Witness Chains, ZK Verify, Aether, yan, pag-uusapan natin mamaya, no? LineChain, Kabat, marami silang mga partners. So, share ko sa inyo yung slideshow na pinakita sa akin. No? So, papakita ko sa inyo sino ba yung... So, share ko sa inyo yung slideshow na sinend sa akin. So, ito yung mga founders ng ICN. Mapapansin mo, si Kai, Christian, mga bigatin mga to, mapapansin mo yung mga past jobs or past experience nila. For example, galing sila sa Microsoft, Airbnb, 8coin, Protocol Labs, Azure, Good Game, Western Digital. Yan yung external storage na binibili natin. So, in terms of credibility, nandyan yan. Wala tayong problema sa credibility ng mga founders ng ICN. So, I don't know if narinig niyo yung DePIN or yung DEPIN sa mga Web3 sa crypto kasi naging narrative yan sa crypto, no? Hanggat sa nasapawan sila ng mga memes. Pero nandyan pa rin yan, no? Ang DePIN. Sa mga hindi ko ang ibig sabihin ng DePIN, Decentralized Physical Infrastructure Network. Basically, cloud. So, ganun din ang ICN project. Isa din siyang DePIN na category. Now, sinabi ko sa inyo kanina, may nakita ko isang bullish sign. So, papakita ko sa inyo isang bullish sign dito. So, isa sa mga partner ng ICN is yung Impossible Finance. Ang Impossible Finance, para silang nag-incubate or nag-launchpad ng mga projects na tingin nila maganda. So, nakita rin nilang ICN ay isang magandang project. And yung mga past DePIN projects na in-incubate ng Impossible Finance ang Aether, Carve, Sophon. So, I don't know if narinig yung Aether or yung Carve protocol kasi bigating mga DePIN projects mga yan. No? So, naging successful ang pag-incubate nila sa mga DePIN projects. So, with this history, mas nagiging bullish ka na magiging successful din tong pag-incubate nila ng ICN. So, paano ka ba makakapag-participate kung gusto mong bumili ng node sale? So, lilip ko yung link sa description sa baba, yung link kung saan doon ka makakabili ng node sale. So, ito yung node.icn.global.
Uh, First of all, kailangan mo muna magpa-verify, KYC. No? Hindi ka pwede maging anonymous dito kung may bala kang bumili ng ICN. And meron din siyang restrictions from US, China, and mga other sanctioned countries. Kung doon ka naka-base, hindi ka makakabili nito. Alright? So, magpa-KYC ka muna. Ito yung mga social links na, future roadmap, teams, tokenomics. Magkano? Yan ang question. Magkano ba ang isang node? So sa mga first timers or hindi pa nakapag-experience bumili ng nodes, meron niya mga tier levels. Tier 1, tier 2, tier 3. So pamahal ng pamahal yan. Ayan, papakita ko sa inyo. Node tiers. So ang pinaka tier 1, yung pinaka first, yung pinaka early. So talagang malaki ang chance or malaki ang kutob mo maging successful to. As much as possible, doon ka sa pinaka-unang tier, no? So, ang tier 1 nila, ang price ng isang node is $420. And magbabenta lang sila ng 25,000 units. And syempre, pag naubos yun, tier 2 na, tier 3 na, mapapansin mo, pamahal ng pamahal niya. So, parang in a way, no? Kung maging successful tong node sale nila, maubos to lahat, basically, parang nag-ROI ka na rin in a way. Kung may bala kang ibenta yung node mo kung nasa pinaka tier 1, tier 2 ka, no? Kunwari, nabili mo yung node mo ng $420 tapos yung nasa tier round nila, nasa 30 na. Eh, ang bentahan sa tier 30 is at sa 3,222 na. So, I don't know if it's possible to sell the node, but if it is, then malaki na ang naging ROI mo, almost 10x yan. Again, I'm not sure, no? I'm not sure. So, kung interested ka, gusto mo, dun ka sa pinaka tier 1 or at least first 3 tiers or first top 5 tiers, no? Mahal. Medyo mahal, no? 20 plus thousand pesos. Pero okay lang yan. Kasi if pag bumili ka, may bala kang bumili, pag ginamit mo yung link ko sa description, meron kang 10% discount. So 420 magiging around 380 discount. It's still expensive pero at least meron kang 10% discount. Ayan. So meron niyang vesting period. So yan ang maganda. Pag meron kang node, meron kang nakukuhang rewards. Ang rewards na nakukuha mo is yung token ng ICN. So, para kumbaga, binibigyan kang sweldo, no? Kung meron kang isang node, binibigyan ka ng sweldo. It's either every week, every day, or every month. And pwede mo tong ibenta. Siyempre, depende sa kung magkano naman yung price ng ICN. If familiar ka sa 8 tier, ayan, meron akong mga kilalang KOLs na merong 8 tier. Ini-estimate nila yung ROI nila in next 3 months, 6 months, mga ROI nila kung magkano naman ginastos nila sa node. Mga iba dyan, meron pa sariling hardware. Sa Impossible Cloud Nether, I don't think meron silang hardware for that. It's all in the cloud. So, ano ang kailangan mo para makapagbili ka ng node? So, first of all, magbebenta sila sa base chain. Alright? Yung blockchain ng Coinbase. Ang kailangan mo dyan is Ethereum. Wrap Ethereum. That's another tutorial kung paano. Basta bumili ka ng Ethereum sa exchange and then lipat mo siya sa wallet mo and mabibili mo to sa base chain. So, kukonect mo lang wallet mo, automatic na. Huwag mo na isipin kung saan chain siya. Basta kailangan mo ng Ethereum kasi Ethereum ang gagamitin nila as payment. Alright? So, hindi USDT, hindi stable coins. Kailangan mo ng Ethereum. Alright? Ayun, nakalagay dito is base chain. Basta connect mo lang yung MetaMask mo, kung ano man ginagamit mong wallet na supported ang EVM or ng mga base chain, then wala kang magiging problema. So, gawin mo is bumili ka ng Ethereum sa exchange, then withdraw mo siya, pipili ka ng network, pipili mo is yung base chain. So, make sure yung exchange na ginagamit mo ay supported ang base chain. Kung wala, then di mo magagamit, di mo maha-withdraw yun. Isa sa mga exchange na ginagamit ko is OKX, supported niya ang base chain. So, leave ko na yung link sa description. So, kailan ang start nito? I alam ko is December 2, but that's for whitelist muna. I think December 5 talaga siyang open for public. So, if whitelisted ka, basically parang siyang VIP lane. Kung whitelisted ka, mabibili mo na kagad yung tier 1 sa December 2. But if not, di ka whitelisted, yung wallet mo ay hindi whitelisted, sa public sale ka makapag-participate. So, hindi natin alam kung nasa saang tier na. Once na nag-public sale na, hopefully, merong nasa tier 1 pa rin. But, I doubt, no? Lalo na medyo bullish tong project na to. I doubt na makukuha mo yung tier 1 kung hindi ka whitelist. Most probably, nasa tier 2, tier 3 ka na. So, medyo mahal na yun. So, it's an investment talaga.
There's no guarantee na mababalik mo yung pera mo once na nag-invest ka dito. Maybe half lang ng capital mo ang mababalik mo. Walang makakapagsabi. It's a gamble. It's a risk. And ang part ng risk pa mag-i-invest ka sa mga ganitong klaseng nodes. So if you have any other questions, no, makikita mo yung mga frequently asked question dito sa baba. But if meron ka pang other questions, pwede mo naman i-leave sa comment sa baba and tatry kong sagutin yan kung alam ko yung sagot. So don't worry, gagawa pa ako ng another video for this. Bibigyan ko kayo ng update kung ano na nangyayari dito sa node sale ng ICN. Para in case interested ka, last minute interested ka, makapagbili ka pa, no? Bibigyan kita ng update. So make sure naka-subscribe kayo kasi i-upload ko dito sa YouTube. Like mo na rin tong video, share mo rin tong video kung sino mo interesado din bumili ng node. So, yun lang. If meron kayong questions, leave nyo lang comment sa baba. Thank you, bye-bye.